Sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa katapusan ng araw o linggo ng taong 23, year 2023, nayang ko kayong buksan natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 9. Mark chapter 9. At pinamagatan ko itong paglilinang ng pananampalataya. Ito po ay series. Magsisimula tayo sa katapusan ng linggo ng 23 at ipagpapatuloy natin sa year 2024. Paglilinang ng pananampalataya or cultivation of faith. Ito po ay napakalaga sa ating buhay bilang mananampalataya at basahin natin ang unang talata o kabanata ng salita ng Panginoon, Mark chapter 9 verse 14 to 29. Konting tiis po, mahaba po ito. Nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga skriba na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Sila'y kanyang tinanong, ano ang pakikipagtalo ninyo sa kanila? At sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y aalihan nito, binubuhal siya, nagbubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y nagninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo ito sa akin. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya. At nang makita siya ng espiritu, agad itong pinangisay ang bata. At siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas na siya'y inihagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, sinaway niya ang masamang espiritu at sinasabi, ikaw na pipi at binging espiritu, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya. Pagkatapos magsisigaw at lubhang pangisayin ang bata, lumabas ito at ang bata'y naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing siya'y patay na. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y binangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti ninyo, napakabiyay ninyo sa aming buhay. Sa kabila po ng paglipas ng taon, napakaraming mga pagkakamali, pagkukulang. At minsan pagre-rebelde at paglaban sa iyo pong kalooban. Ngunit binibigyan niyo kami ng panibagong simula upang ang aming panampalataya ay inyong malinang. Nang sa ganon,
Sa darating po na taon, matuto kaming sumunod, magpuri, sumamba, at ikaw maging prioridad sa lahat ng bagay sa aming buhay upang kami maiharap ninyo na walang mantsa, walang kulubot, banal sa harapan ng Ama sa takdang panahon. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral ngayon ng iyong salita at nawa pagpalayan yung bawat isa at naway magbukas kayo ng puso ng mga taong narito upang sila man ay makatanggap ng katotohanan at ang katotohanan siya makapagpapalaya sa kanila mula sa kasalanan at sila'y maligtas tungo sa iyong kaharian. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Paglilinang, cultivation, ito isang paraan upang buhayin ang namamatay na halaman. Kino-cultivate ito upang muling mapanariwa, mapasigla, ito'y mabuhay, lumago, dahil siya'y dumanas ng pagkainit ng panahon at kapabayaan noong may-ari marahil. At dahil dito sa paglilinang, napapanumbalik ang kanyang sigla at siya'y nabubuhay at mamumunga. Ganyan nililinang ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Ganyan po kinokultivate ng Panginoon ang ating pananampalataya sapagkat kuminsan napapabayaan natin ito. At ito po'y nalulugmok sa hindi dapat maging buhay. Natutuyo ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya o isang Kristiyano. Dinadalisay ito o nililinang gaya ng sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, na ito po ay dinadalisay o nililinang upang ang tingkad ng pananampalataya ay dalisain. Nang sa ganon, ang pananampalatayang taglay ng bawat mananampalataya, ito po ay makitang totoo na lumalago. Now, New Year's celebration, mga kapatid, isa pang bagay na nagpapatuyo ng ating pananampalataya ay ang pag-celebrate nito. Sapagkat gaya na po ng Pasko, alam nating wala pong utos sa Biblia, lalo na po ang New Year. Wala pong utos sa banal na kasulatan, ngunit ito'y tanggap ng buong daigdig, sineselebrate nila dahil sa paghihiwalay ng taon 2023 and 2024. At yan ay kabilang tayo bilang Kristiyano sapagkat natutuwa tayo na sa kabila po ng dulo ng year 2003, nakarating tayo sa panibagong simula. Ito'y biyaya ng Diyos. Ngunit paalala lamang, huwag nating ipagdiwan ang New Year na para bang kabilang at kasama sa ating pananampalatayang kaligtasan. Sapagkat ang New Year's celebration ay isang panibagong pandaraya ng ating kaaway at katunayan niyan, ito pong pag-celebrate ng New Year ay pagpapalayas po ng kasamaan ng years 2023 at ipasok ang magandang kapalaran sa year 2024. Hindi po tayo nananangan sa ganong klaseng paniniwala sapagkat ang ating buhay po ay nakasalalay sa soberanong kapangyarihan ng Diyos. God is in control. Hindi po ang baka sakali. Hindi po ang paswerte. Kaya hindi po tayo dapat magdiriwang ng New Year na kabilang sa ating pananampalataya na kailangan tayo magpaputok ng kwites para matakot ang mga demonyo. Tayo magsindi ng mga kwites ay yung tawag nito yung sa kamay natin para maganda ang dating sa atin itong 24 at sasama tayo sa mga paswerte ng mga Chinese na year of the ganito, year of the dragon. Hindi po yan. We have God na may kontrol ng ating taon. Kaya dapat ang ating buhay nakasalalay sa ating pananampalataya sa Diyos at hindi sa paniniwala ng tradisyon. Again, Jesus Christ hates traditions. Sapagkat ito pong pinangahawakan ng mundo na parang doktrina na utos ng Diyos. Dahil kung wala kayong paswerte, wala kayong bilog-bilog, wala kayong color-color na ito, ay hindi kayo pagpapalain. No. Ang Diyos po ang may hawak
ng ating buhay. Taon-taon na lamang, laging may nangangako, New Year's resolution. Kaya ito lang mga pagtitipon natin, may nagbibitaw, New Year's resolution ko ngayong taon ito, magbabago na talaga ako. Pero taon-taon hindi nababago. Why? Sapagkat ang pagbabago nakasalalay sa biyaya ng Diyos. That is regeneration. Grace of God. The first steps of grace of God is regeneration. Yung tayo po'y buhayin sa ating patay na espiritu na hindi nakakita sa anumang bagay na espiritual. Gawa lamang ng Diyos ang totoong pagbabago at ang pagbabago ay nananatili. Nagfe-fail ko minsan, natural yun, kasama yun sa paglilinang ng ating Panginoon upang sa iyong pagbagsak, aakyat ka na naman panibagong antas. Pagbagsak mo, aakyat ka ng panibagong antas. Yan po ang purpose ng paglilinang ng faith. Pag-purify ng ating pananampalataya. Kaya nga, sa pagbabago, ay laging nagsisimula tayo sa pananampalataya because the righteous person, the righteous man, lives by faith. Tayo po'y hindi na nagmamayari ng ating sarili, si Kristo na ang nagmamayari. So therefore, yung buhay natin ngayon, na ating pagkakabuhay ngayon, ipamumuhay natin sa pananampalataya doon sa nagmahal sa atin at nagligtas sa atin. So that's why Romans 1:17, the righteous shall live by faith. At sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po ay nililinang upang tayo ay madalisay at tayo po ay maging ganap. So nagsimula tayo sa pananampalataya. At sa ating pong mga bisita na wala pang tamang kaugnayan kay Kristo, nililinang din kayo ngayon. Yung inyong paniniwala na hindi sa inyong sariling gawa, sa inyong pagsisikap, kayo po mababago o maliligtas, kundi tanging sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Kaya dito po sa ating pong pag-aaral, sa teksto na ating binasa, sa Bible, laging sinusumbat ng Panginoon ang pananampalataya sa bawat alagad niya. Where is your faith? Oh, you of little faith, you have no faith. Wala bang pananampalataya ang kanyang mga alagad? Mayroon. Hindi po mawawala ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Bakit po? Sapagkat yung pananampalataya natanggap natin sa regeneration. At sa regeneration, mga kapatid, nakikilala natin si Jesus, nakikita natin si Jesus, nararamdaman natin si Jesus through preaching. At because that preaching nagbigay sa atin ng kaunawaan kung sino siya at kung sino tayo, tayo po ay sumasampalataya. At dahil tayo po ay nagsumampalataya sa Panginoon, that begins our living bond with Christ. Mayroon na tayong relasyon kay Kristo. Hindi na mawawala yan. At dahil mayroon tayong relasyon kay Kristo, lahat po ng pagpapalang na kay Kristo sa ating kaligtasan, ibinigay niya sa atin upang ito po ay malinang, upang ito'y madalisay, upang tayo po'y lumago, nang sa ganon, tayo po'y lalong tumitibay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ngayon dito sa ating binasa, nilinang ng Panginoong Hesus ang pananampalataya dito sa tatlong karakter. Tatlong karakter. Tatlong kalagayan, at ito'y tignan natin kung saan ang ating pananampalataya din ay nililinang ng Panginoon sa kanyang pamamaraan. Now, basahin natin mga kapatid, ganito po ang pagkakasabi bago ko ibigay yung tatlong ito. Ang sabi po sa ating teksto, verse 14, nang dumating sila sa mga alagad, nakita nilang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakikipagtalo
sa kanila. Now, mapapansin natin, napakaraming tao. That pictures, that whole world na sumunod sa ating Panginoon. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang tradisyon, pero pinapantungkol nila ito sa Panginoon. Sinasabi lang sila ay followers of Christ, believers of Christ. Pero ang buhay nila, iba yung kanilang sinasampalatayanan para sa kanilang kabutihan. At lalo na, kasama pa rito mga eskriba na mahilig makipagtalo. Makipagtalo kanino? Alam natin kung sino ang kanilang kinakalaban dito, ang mga totoong alagad ng ating Panginoon. At kung minsan, sa pagkipagtalo natin sa mga taong mga pilosopo na walang totoong relasyon sa Panginoon, napapahina po ang ating pananampalataya kasi kadalasan sila po ay may pruweba sa atin. Nakikita ang ugali natin na hindi pa nababago. Nakikita ang ugali natin na sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero nasaan ka sa tuwing makikipagtagpo ka sa Panginoon? Wala. Absent. Bakit po? Mas pinapakinggan ang tradisyon. At hindi inuuna ang pinagmumulan niya ng buhay. Kaya marami pong makikipagtalo. At yan po ay talagang napapahina. Tingnan nyo, ibang kapatid natin, malinis yung ibang puwan. Bakit? Talo. So kailangan ng Panginoon linangin muli ang kanilang pananampalataya. Pero tingnan niyo yung maraming tao rito sa verse 15. Nang makita siya ng maraming tao, including those who are really followers of Christ, yung mga taong may pananampalataya, mga alagad niya, agad silang namangha. Sana po, ganun tayo lagi. Sa tuwing tayo magkipagtagpo sa ating Panginoon, sa ating pagsamba, sa ating pulong panalangin, dapat tayo laging namamangha. Bakit po? Nakikipagtagpo natin tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nakikipagtagpo lamang sa ating grupo. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, saan man may 2 o 3 nagkakatipon, nariyan siya sa kalagitnaan. At namamangha tayo by faith sa ating Panginoon. Kaya tayo po'y masipag na dumadalo sapagkat alam natin, makakatagpo natin ang Panginoon. Alam natin, diringgin tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Dapat tayong mamangha sa ating pong pananampalataya. Lahat. At sa 16, sila'y kanyang tinanong, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? So, hindi natin maiwasang kukwestiyonin tayo ng Panginoon kapag napapakinggan natin ang kanyang tinig sa pangangaral. Sapagkat sa pangangaral po, bagamat tao itong nakatayo rito, pero ang salita ni Kristo ang ating pinapangaral, kaya nagsasalita ang Panginoon sa atin personally. Ano bang dahilan ng iyong panghihina ng pananampalataya? Nakipagtalo ka na naman. Hindi dapat mangyari ito. At sila'y kanyang tinanong, ano ang ipinagkikipagtalo ninyo sa kanila? Pero tignan niyo isang tao, pagkakataon, na sa kalagitnaan ng napakaraming taong ito, narinig ng Panginoon ang tinig ng isang taong nangangailangan. Ang sabi niya sa verse 17, at isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya. At so nakikita natin, walang sumagot. Kahit isa, kahit ang mga alagad sa tanong ng Kristo. Pero mayroong sumagot. Guro! Pag sinabing guro, dakilang tagapagturo. Walang ibang dakilang tagapagturo noon. Una, ang tinatawag nilang dakilang tagapagturo ay ang mga eskriba at pariseyo. Pero this time, dinig ng mga eskriba, dinig ng mga pariseyo, na itong tinawag ng taong ito ay ang dakilang higit pa sa kanilang guro. Kaya matapang ang taong ito sa kanyang pagtawag. Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Now, tingnan natin ang context muna. Nung sila po'y magkatipon, chapter 3 ng Mark, hinirang ng Panginoon ang kanyang mga alagad at binigyan ng autoridad na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may karamdaman, pero dapat una ang pangangaral. At pagkatapos umakyat sila sa bundok, kasama ang 3 alagad, si Pedro, si Juan, si Santiago, at ipinakita ng Panginoon kung sino siya,
sa Transfiguration. At lumabas si Moises, si Elias, na buhay. At nakipag-usap sa kanila. Nagsalimuang si Pedro doon. Kaya nung bumaba po, nakita roon ang liwanag ni Christ na hindi matignan sa grabing liwanag. At pagkatapos noon, bumalik si Kristo sa kanyang natural at bumaba sa karamihan. At nung makita ng marami, kilala nila si Jesus. Namangha sila. Why? Marahil nandun pa yung liwanag sa kanya. At ang sabi nitong taong ito, dinala ko sa iyo. Paano nangyari yun? Eh, sinong dinalhan nitong ama sa kanyang anak na may karamdaman? Ang kanyang mga alagad. Now remember this. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, kaisa ka ni Kristo. Nakikita sa iyo si Kristo. At dapat nakikita rin sa atin si Kristo. Meron nga kwento palaging paulit-ulit ng Pentecostal pa tayo. Isang babae na talagang gusto niyang dumalo sa lahat ng gawain. Kahit ayaw na ayaw ng kanyang lasingkong asawa. Sinusuntok siya, binubungtal siya. Pero pag prayer meeting, tinatapon niya yung kanyang baro sa bintana. At sasabihin niya na, sandali lang, ihila ako. Pero takbo ron, doon na magbibihis malapit sa church. Nung bumalik yung babae, gising yung asawa. Talagang sinuntok na, sinampal-sampal. Kung tigas ng ulo mo. Pero wala lang yung babae. Ngumingiti lang sa kanya, duguan ang mukha. Sabi niya, para ka talagang si Kristo. Tigas ng ulo mo. Well, sa ganung kalagayan, mga kapatid, nakita nung lasing na asawa ang panindigan ng panampalataya ng babaeng niya. Nakita si Kristo. Ganon din naman tayo. Nakikita si Kristo sa ating paninindigan sa pananampalataya. At, ang sabi nito, dinala ko sa iyo ang aking mga aking anak na lalaki. Ang totoo, dinala ko sa iyong mga alagad. Sapagkat ang alagad at si Kristo kaisa. At sinabi niya kung anong problema. 18, tuwing siya'y alihan nito, ibinubuwal siya. Nagbubula ang kanyang bibig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. At siya'y naninigas. Ito sinabi niya na, sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin yon, ngunit hindi nila magawa. No, ba't hindi nagawa? Kabibigay lang ng Panginoon ng autoridad, kapangyarihan na sila'y magpalayas, magpagaling ng karamdaman, palayasin ng mga demonyo. At naniniwala ko sila'y nagturo rito. Bakit hindi nila nagawa? At sumagot siya sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya. Sino tinutukoy ni Jesus Christ dito? Lahat ng mga tao, totoong walang pananampalataya, maging ang mga alagad, pero hindi totoong walang pananampalataya. Sila'y may pananampalataya, pero hindi gumagana. Hindi gumagana. Bakit kaya, mga kapatid? Sa totoo, hindi sila namumuhay sa pananampalataya. Kung tayo po'y namumuhay sa pananampalataya, magagawa natin ang lahat. Tingnan yung sabi rito. Oh? Kaya ang sabi ng Panginoon, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Kaya ang kanila pong pananampalataya, umuobra lamang pag andyan si Kristo. May nakikita silang object ng kanilang faith. Pero ang sabi sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay tumitingin sa hindi nakikita. At nagtitiwala sa mga bagay na hindi pa dumarating. Meaning to say, faith hindi nakadepende sa nakikita, kundi pananampalataya sa nagbigay sa atin ng pag-asa, ng pangako. Ganyan din tayo eh. Lumalakas ang ating pananampalataya pag nandito lamang tayo sa church, sapagkat nakikita natin ang katawan ni Kristo, the body of Christ. Pero pag tayo hiwalay sa church, nandun tayo sa sanlibutan, naniniwala tayo sa kanilang kapaligiran. Yan ang problema sa atin. That's why we need cultivation.
Kailangan natin ng cultivation. Kaya sabi sa 20, at dinala nila ang batang lalaki sa kanya nang makita siya ng Espiritu. Nakita ng masamang Espiritu si Jesus Christ, pero hindi makita ng masamang Espiritu si Kristo sa buhay ng mga alagad. Why? No faith. Meaning to say, hindi gumagana. May faith sila, pero hindi gumagana. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili. Na marami pong mga preachers, pastors, tiwalang-tiwala sa kanilang sarili. Ang galing nila. Kaya sila nagpapalaya sa mga demonyo sa galing nila. Pagkagantayin yung boss, Jesus, lumayas ka dyan. I command you in the name of Jesus. Ginagamit nilang salita ang pangalan ng Panginoon, Lord, Lord, pero hindi sila kilala ng Panginoon. Hindi po sa pagalingan ang pagiging pastor. Hindi sa pagalingan ang pagiging lingkod ng Diyos, kundi katapatan sa Kanya na namumuhay sa pananampalataya. Hindi po pagalingan, palamangan ang buhay Kristiyano. Mas magaling kami, ngayong kami Kristiyano na, eto, tingnan nyo ang aming buhay. No. Ang ating pong buhay ay ang ating katapatan at pagsunod. Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 25, ang pasalubong ng Panginoon sa takdang panahon na tayo po'y makitagpo sa Kanya, well done, my good and faithful servant. Hindi sinabi, well done, my good pastor, you have plenty of members. Kahit isa lang. At hindi nawawala ang faithfulness. May nakakita man o wala. Wala man si Kristo sa kanyang harapan o wala. Remain faithful to your faith. Kailangan natin ito. So ano itong tatlong kalagayan na kung saan ang ating pananampalataya ay nililinang ng Panginoon upang mandariwa, lumakas, at magbunga. Number 1, nililinang ni Jesus ang ating pananampalataya sa panahon ng problema. Sa panahon ng problema. Tingnan niyo ang kalagayan ng problema rito. Ano yung problema? May isang batang inaalihan ng demonyo. Verse 17. At isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y aalihan nito, inaalihan. No? Control. Ibinubuwal siya. Talagang binubuwal siya nitong espiritu. Nagbubula ang kanyang mga bibig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam mo naman, nagngangalit palagi. At siya'y naninigas. May epilepsy. No? At ano pa? Tingnan nyo sa verse 20. At dinalan niya ang batang lalaki sa kanya. Ang makita siya ng Espiritu, agad nitong pinangingisay. Yun ang laging nangingisay ang batang ito. At siya'y nalugmok sa lupa. At nagtagulong-gulong na bumubula ang bibig. Now look at this. Ito ba'y nangyayari sa ating panahon? Not literally na possess ng demonyo na ang kanyang manifestation talagang ganito, pero maraming kabataang possessed by demons. Andyan ang paglalasing. Andyan ang paninigarilyo. Andyan ang pag-iinom. Andyan ang mga drugs. Andyan ang mga barkada na hindi na kumikilala sa magulang, hindi na umuwi. Problema yan ng lipunan. Tignan niyo mga kabataan ngayon. Possessed sila ng kamunduhan. Nangre-rape mga bata. Nagmumolestia. Lahat ng ginagawa ng kasamaan ng evil,
Pinagulong sila, pinabubula ang kanilang bibig sa katakawan, lusts. Sana'y wala tayong ganong anak. Pero mayroon po rin tayong anak na pagmat hindi sila controlled ng ganitong demons, pero controlled sila ng kanilang depravity, ng kanilang pagkamakasalanan. Hindi sila lumalapit sa inyo doon sa pinupuntahan ninyo. Hindi sila sumasamba sa sinasamba ninyo. Sila po ay possessed ng kanilang pagkamakasalanan. Mas mahalaga sa kanilang barkada, mas mahalaga sa kanilang karir, kaysa sa panampalataya sa Diyos ang Ama na makitang pinahihirapan at ang kanyang pangarap, ang pag-aasa niya ay kamatayan, hindi buhay. Sino bang ama ang hindi malulugmok sa problemang ito? Masakit ito. Kung anak natin, rebelde sa atin, ay maniwala sa atin, sapagkat una, nakikita ka, kilala ka ng iyong anak before. At ngayon, ikaw ay isang bagong Kristiyano, hindi pa rin makita ang pagbabago. Kaya hindi natin masisisi. So, ibigay natin sa Panginoon. Cast all your cares upon Him. For He cares for us. Truly. Because we are His children. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, verse 23, sinabi sa kanya ni Jesus, na lagi natin pakinggan ang tinig ni Jesus. Huwag nating iwala sa buhay natin na lagi tayong nakakapakinig ng tinig ni Jesus. Sapagkat sa tinig ni Jesus, nag-grow ang ating pananampalataya. For faith cometh by hearing. Hearing by the words of Christ. Ang sabi ng Panginoon dito, kung kaya mo. Hindi niya sabi, kung kaya ko. Yun ang aking pagkamali ng pagbasa kanina. Ang tanong pa rito ng Panginoon, kung kaya mo. Kaya mo talaga. Kasi nasabi ng Panginoon dito, kaya mo. Sapagkat, ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa Kanya na nananampalataya. Now, this Father mayroon siyang faith. Kaya mo. Ang sabi ni Jesus Christ, if you remain in my words, whatever you ask, I will give it to you. Kung nananatili ka sa aking salita, hilingin mo. Gagawin ko para sa iyo. Kaya anong ginawa ng tatay na ito? Na-cultivate ang kanyang mahinang pananampalataya. Punong-puno ng pag-aalala, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kabiguan. Pero nung marinig niya ang tinig ni Jesus, kaya mo. Kaya mo. Yung theme natin kahapon, press on. Magkatulungan tayo kung may nadadapa, ibangon. Kung may nangihina, palakasin. Huwag nating hatulan. Ganito ang pinakita ni Jesus Christ, kaya mo. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay maaaring mangyari sa Kanya na nananampalataya. Wow! Nabigyan ng lakas itong ama. Kaya sabi sa 24, agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako. Nanampalataya. Tulungan mo ang kawalan kong ng pananampalataya. So ano nakikita natin dito? May faith siya, but not enough. Pero kailangan tulungan ng Panginoon by cultivation. Again. Upang tumayo siya, mamuhay siya sa pananampalataya. Now, narinig ito ng kanyang mga alagad. Ang kanyang mga disciples. Itong tatlo, si James, Peter, and John, talaga namang nagliliyebe yung kanilang panampalataya sa nakita nilang transfiguration ni Christ. Pero itong siyam na naiwan,
hiwalay kay Kristo, aba, sa kayabangan nila sila gumagawa. Para sa tulad ng mga pastor na nagpapakita ng gilas na lulundagan yung mga may sakit, tapos yung mga lumpo, pinapatayo sa wheelchair, tinutulak yung likod para lumakad. Mga kalukuhan. They fail. Pero ngayon, anong ginagawa ng Panginoon doon sa nakita nila? Nakukultivate again ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi sa 9, verse 18 to 19, nagpaliwanag ang ama, tuwing siya'y aalihan nito, ibinubuwal siya, nagbubula ang kanyang mga bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad, na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. 19, sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya. Consider as no faith ang kanyang mga alagad sapagkat hindi gumawa, hindi nag-operate. Kaya ang sabi pa rito, itong sagot kung bakit sila hindi nag-operate yung kanilang faith, why? Sapagkat sabi ni Jesus Christ, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Well, totoo naman talaga na kapag kasama mo ang iyong ama, pagtawid sa kalsada, hawak ka doon, malakas ang loob mo. Kaganunin mo pa yung mga sasakyan Kasi hawak mo yung tatay mo na malakas at makapangyarihan. Pero bitiwan ka. Pag binitiwan ka, gagawa ang sarili mo. Magpapakita ka ng gilas. Sometimes, ganun ang picture ng mga Kristiyano Pag wala sa church, pag wala sa gawain, kano mo sinong santo, alam sinong magaling, yung mahusay. Mahusay pa mag-share ng gospel. Pero namumuhay siya hindi sa faith, kundi namumuhay sa kanyang flesh. Sa yabang. Kaya ang sagot dyan, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Ibig sabihin, gawin ninyo ang inyong panampalataya kahit walang nakakakita. Kahit walang presence ng Panginoon. At masakit pa, hanggang kailan ako magtiti sa inyo? Alam nyo, pinagtitiisan lang tayo ng Diyos kung nagmamayabang tayo sa labas sa ating pagiging Kristiyano. Na nagtitiwala tayo sa ating yaman, nagtitiwala tayo sa ating mga material things, nagtitiwala tayo sa education, nagtitiwala tayo sa ating matagal ng Kristiyano, at yun ang pinamumukha natin sa ating mga kaharap na tao. Nagtitiis ang Panginoon sa atin, mga kapatid, because you are not living by faith, but you are living by sight. Then, pangatlo, ay ikalawa, yun yung una, napakahaba na. Nililinan tayo ni Jesus ang ating panampalataya sa panahon ng problema. Kaya, sabi ni James, chapter 1, verse 2, welcome natin with joy anumang problema natin. Hindi natin ito pinagpipray, Lord, alisin mo ang problema ito. No. Ipagpray natin, Lord, give me joy and peace to receive this paglilinang sa akin. This is another way of cultivation. So then, secondly, ikalawa, nilililang ni Jesus ang potential ng ating pananampalataya. Potential, yung kakayanan, yung maaari nating magawa. Meaning to say, yung action natin sa faith. Faith without works is dead. So again, 19 to 24, ganito ang sabi. Verses 19 to 24. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtiti sa inyo? Dalhin ninyo sa akin, siya sa akin. At dinala nila ang bata, lalaki sa kanya. Nang makita siya ng Espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Totoo yan. Pag mayroon po tayong masamang espiritu pagdalo, pag nakarinig tayo ng preaching na tinatamaan ka, gumugulong-gulong ka, di ba? Ayaw mo nang pakinggan.
Kung na rin may kinakalikot ka, hindi ako yan. Ba't natutuwa ako doon sa mga taong pag alam kong kinakausap ng Panginoon, lumuyok ko. At sila nagpipray. Kasi pinersonal niya na siya'y kinausap ng Diyos. Hindi sinabing pinersonal ako ni Pastor. Matthew 10:40. Ang nakikinig sa inyo, sabi ni Jesus Christ, nakikinig sa akin. Ang tumatanggap sa inyo, tinatanggap ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Remember that? Para wag kayong manghusga palagi kapag kayo ay tinatamaan. Bakit kayo tinatamaan? Matigas pa rin ang ulo mo. Very proud ka sa iyong sarili. Hindi mo pa maibaba. God hates proud. But He gives grace to the humble. Yung pong problema natin. Pero actually, lahat ng ito'y pagkukultivate sa ating faith para maging dalisay. Kaya tingnan niyo rito, nilinang ni Jesus ang kakayanan ng panampalataya both sa lahat ng tao, sa mga alagad, even to the Father, 5 iba't ibang paraan para gisingin ang pananampalataya. Ang una, sinabi niya, dalhin ninyo siya. Meaning to say, tinatawag ang ating pananampalataya. Where is your faith? Dalhin niyo sa akin. Gawin ninyo. Yung pananampalataya ninyong tinanggap sa Diyos, gawin ninyo. Dalhin ninyo sa Kanya. Yun kulang sa atin. Lahat tayo nasa isip lang, may faith ako, damdamin. Pero hindi natin ginagawa. Yabang ng taong yun. Pero Kristiyano ko, pinagpapasya ko, gawin mo, puntahan mo, kausapin mo. Please forgive me, nagkasala ko sa iyo. Ha? Nagkasala ka sa akin? Yes, nagkasala ko sa iyo. Please forgive me. Pag sinabing, anong kasalanan mo? Huwag mo nang alamin. Ako'y nagkasala sa iyo. Yung lesson na ito, Pentecostal pa tayo, tinuturo ko na ito. Na mayroon kang sama ng loob sa isang tao, puntahan mo, tumingi ka ng forgiveness. Bakit po? Nililinang ang ating faith. Ikalawa, hamon ng pananampalataya. Kung kaya mo. Kaya mo yan. Nasa iyo ang hamon. Gawin mo. Sapagkat maraming nagagawa sa taong may pananampalataya. Then, makita pa rin natin dito yung panawagan dito, paglilinang yung kaganapan ng pananampalataya. Sa verse 23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaring mangyari sa Kanya na may pananampalataya. Iyon yung kaganapan ng pananampalataya. Kung ginawa mo, yung kaya mo, then, napatunayan ang iyong pananampalataya. Again, sa verse 23, kondisyon ng pananampalataya. Anong kondisyon? Kung gumagana ang iyong pananampalataya. Lahat ng bagay magagawa sa Kanya, that is the condition, sa Kanya na may pananampalataya. Kung tutusin mga kapatid, failure ko rin ito. Minsan, marami akong bigo dahil hindi ko nagagawa yung utos ng aking pananampalataya. Yung utos ng Espiritu na sa atin. Yung conviction ng Holy Spirit. The Holy Spirit bear witness with our spirit. Kung anong dapat natin gawin. And also, pag-amin ng pananampalataya sa Panginoon. Verse 24. Ito yung gumugulong sa ating puso. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nanampalataya ako. Dapat nating aminin ang ating panampalataya sa nakikita nating pagsagawa. So yun, nililang ni Jesus ang kakayanan ng panampalataya, potential. At
ang mga bagay na hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Hindi tayo kakalimutan. I will never leave you nor forsake you. Ang condition lang doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, do not be covetous. Huwag maging sakin sa mga material na bagay. And I will never leave you nor forsake you. Sapagkat kasakiman po ay yung tumatalo, nagpapahina ng ating pananampalataya. Away ng away dahil sa pera, hindi kayo namumuhay sa pananampalataya. Yun, namumuhay kayo sa laman. Tandaan ninyo, hindi pera ang nagbuhay sa inyo. Hindi pera ang nagbigay ng hininga sa inyo. Hindi pera ang nagpapalusog sa atin, kundi ang Diyos. Kaya wag natin pag-awayan ang pera. Lalo na ngayong bagong taon, sinasabi nyo, wala tayong paswerte. Hindi perang paswerte, mga kapatid, sapagkat hindi tayo nabubuhay sa swerte. Tayo po'y nabubuhay sa providence of God. Eksaktong pagkalagay ng Panginoon, bawat himay-may ng ating buhay, lahat yan arranged by God. Walang aksidenteng nangyayari sa atin. Lahat po ay well-arranged ng Panginoon. Ganon ang wisdom ng Diyos sa atin. Yung ating pagbagsak, yung ating aksidente, lahat ng pangmima na tumalbog sa kutsyon, pakiramdam niya, lahat yan arranged by God. The steps of the righteous people, man or woman, are ordered by the Lord. Many are the afflictions of the righteous. But, pagtatagumpayan yan lahat yan because of God. Hindi swerte. Hindi tayo namumuhay swerte. We are living in the hands of Almighty God. Tayo po ay nasa malambot na kutson, bagamat ang hinigaan natin sa ibabaw ng kutson ay panay tinik. And still we are sa kutson pa rin, sa kamay ng Panginoon. Kaya huwag nating iasa sa swerte. Huwag kayong malungkot kung wala kayong mga santol sa bahay ngayong hating gabi. Karamihan, kailangan ito makaipon ng 25 pesos ba yun na coins? Paramihan doon nun, swerte ka. No. Malas mo kung diyan ka nagtitiwala. Sapagkat lahat ng bagay masisira, kasama kang masisira. So mga kapatid, pangatlo, napakahaba na nito, tayo po'y nililinang ni Jesus sa ating panalangin ng pananampalataya. Prayer of faith. 26 to 29. Pagkatapos magsisigaw at lubhang pangisayin ang bata, lumabas ito at ang batay naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing, siya'y patay na! Sige, magbago pa kayo ng reliyon. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya ibinangon at nagawa niyang tumayo. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin yun napalayas? Sarap sagutin, no? Nagtiwala kayo sa sarili ninyo eh. You don't pray. That's a prayer, in-invite natin ang mighty hands of God na siyang gagawa. Sinabi ni Jesus sa 29, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. So kailangan tayong linangin ng Panginoon sa ating panalangin sapagkat isang privilege na makaharap natin siya sa panalangin. Hindi natin kinatatamaran ng panalangin sapagkat kung kinatatamaran natin ang presensya ng Diyos. Kinatatamaran natin ang source ng ating life, ng ating lahat ng pangangailangan, our strength, lahat. Kaya nga, manalangin tayo. Yan ang last cultivation ng Panginoon. Tingnan nyo ang mga example sa Bible. Hindi ko nababasahin mga kapatid. Example ng faith. Dahil sila'y nananalangin sa faith, sinagot sila ng pananampalataya din sa Diyos. Like for example, sa isang bulag, mababasa natin sa
Matthew 9:29. Nung sila'y pinagaling ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong? Yes. Hindi yung pananampalataya per se ang nagpagaling sa kanya, kundi yung object ng kanyang faith, si Jesus Christ. At dahil po, mayroon tayong living bond with Jesus Christ, mayroon tayong dugtong kay Kristo at itong ating pananampalataya, ililigtas tayo sa ating pananampalataya. Kaya salvation is by faith alone. Pagdating po sa practice na. Kaya pananampalataya po, laging hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa iyo at sa akin. Where is your faith? Nasaan ang iyong living bond with me? Hindi yan mawawala, pero yan po ay hindi nag-ooperate kapag tayo nawawala sa ating relasyon. Mayroong 18 years na hukot sa harapan ni Jesus Christ. Niluwalhati niya ang Diyos nung siya po ay naituwid ni Jesus Christ. But Jesus answers to her, your faith has made you well. Pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Si Bartimeo. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Narinig ng Panginoon at sabi niya, tawagin niyo siya. Pero hinahadlangan siya ng marami. Huwag kang sumigaw, nakakahiya. Makakasabihin, born again ka. Minsan, kinahiyan natin ang ating pagiging Reformed Baptist. Tinawag. Ang sabi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? No, alam na ng Panginoon yun. Kaya nilinang ng Panginoon ang puso, ang pananampalataya ni Bartimeo. For the first time, nakatanggap siya ng genie. Anong gusto mo? Meron. Ikaw, kayo, anong gusto niyo magkaroon kapag kayo nagkaroon ng genie? Pera. Pera. Kasi makabili ka ng kotse, makabili ka ng bahay, lahat. Kaya nililinang ng Panginoon ang ating pananampalataya. Anong nais mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ni Bartimeo, nais kong makakita muli. Yun ang kanyang talagang kailangan. Sapagkat kung makakita siya, lahat ng bagay magagawa niya na. Pero hindi niya hinangad ang material. Kundi hinangad niya kung ano yung needs, not wants. Naglulukso siya. Hinubad niya na yung kanyang jacket. At nagsasayset, sumusunod sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. See how important our living bond with Christ? Masasagot ng Panginoon lahat ng ating pangailangan kung mayroon tayong tamang relasyon kay Kristo. Maraming kilala mo si Kristo, pero wala kang relasyon sa Kanya, hindi mo makakamit ang ganitong klaseng paglilinang ng pananampalataya. Apart from me, you can do nothing and you are nothing. Kaya nga, hanggat wala ka pang pananampalataya, mga kapatid, hamon ko lang sa iyo, makinig ka ng makinig ng Ebanghelyo, the common grace of God para sa lahat ng tao. At hindi natin alam kung paano pong kumilos ang Espiritu sa iyong puso upang ikaw ay ipanganak na muli. At doon mo lamang matatanggap ang totoong paniniwala at sasampalataya ka sa Panginoon. Maliligtas ka sa biyaya sa magitan ng pananampalataya. Hoping natin, mayroon tayong dalawang tatanggaping member ngayong taong ito. Sana madagdagan pa sa darating. Tayo manalangin. Panginoon, tunay na kailangan namin ng paglilinang ng aming pananampalataya sapagkat mahina kami, naliligaw pa kami. Kailangan namin namang mga paalala rin nyo, lalo nitong 2024. Hayaan yung mga salita ninyo, Panginoon, ang siyang
maikintal sa aming mga puso upang ito'y manatili at huwag naming kalimutan nang sa ganon kami po'y makapamuhay sa panampalataya lamang at hindi po mapaalipin sa paniniwala sa sanlibutan. Maraming salamat po, Ama. Magligtas kayo ngayong umaga kay Kristo. In Jesus' name. Amen.